Dito naman tayo, pag-usapan naman natin nito. Dito ako natatawa mga ka-GP Natics. Nagtalo po at nagkainitan kasi ang ganda nung ano nito, discussion. Etong si Attorney Salvador Panelo na tagapagtanggol at tagapunas ng puwet ni Digong, tagahimod ng puwet ni Digong, laban po dito kay Attorney Conti, mga kababayan, ay nagkainitan sa kanila pong paghaharap hinggil po sa ICC. Ito, pakinggan natin. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Balik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na mga general, yung mga police. Na yung iba, nakapagpaliwanag. And most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kotsero lang yung mga patayan, totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Second, Siyempre mga kababayan, ito hindi siya pinagtatanggol natin ang Quadcom. Kasi nga alam naman natin mga kababayan, masyadong sabi nila ang chess master daw itong si Digong. Pero hindi ako naniniwala na chess master talaga si Digong. Mangaw-ngaw lang yan. Pero ang totoong chess master, yung sabihin natin mga kababayan, yung taong hindi talaga nagsasalita, yung taong tahimik, na kunwari iba yung binubukan ng kanyang bibig. Pero behind his back, may nagtatrabaho. Diba? Tingin ko yung Quadcom, mga kababayan. Kasi kung hindi po pumapayag ang gobyerno natin, kung hindi pumapayag ang administrasyon natin na mag-imbestiga or papasukin ng ICC, ito lang sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, hindi po nila dapat na pagtuunan ng pansin o hindi po dapat nila ginawa ang Quadcom to investigate dun sa EJK. Tama po ba? Para sa akin, yes, indirect yung kanilang pagsuporta para papasukin ng ICC. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kahit yan, regardless kung yan ay indirect, pero nakikita natin na ipinapalabas sa media, ipinapalabas sa social media, ipinapalabas sa mainstream media yung ginagawa ng Quadcom. The mere fact, mga kababayan, na ito po ay sumasambulat ang katotohanan, ang mga nangyayari behind the scene. So, ibig sabihin, parang sa akin, ito ay isang paraan ng pagsisiwalat. Ito ay isang paraan para ipaabot sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino na, hey, dude, this is what happened. Ito ang ginawa ng mga Duterte. Ito ang ginawa ng mga tauhan ng mga Duterte. Diba? Mga kababayan, yes, indeed, indirect yan. Pero, ang buong mundo, hindi lang buong Pilipinas, ang buong mundo na nagmamatsyag, nakakapanood kahit ng International Criminal Court, napapanood nila ito at nasisiwalat, nagiging open to the public, nagiging transparent ang nangyayari, mga kababayan, malaking tulong yon. Di ba? Kasi,
kung hindi ginawa ang Quadcom, hindi pinayagan ng gobyerno, yun ang masasabi natin that this government is not really helping the ICC, di ba? Para maging accountable ang mga Duterte. So I believe sila ay nagtatrabaho behind the back, mga kababayan. Sila ay nagtatrabaho sa dilim. Di ba? Pag sinabi kong nagtatrabaho sa dilim, hindi yan yung literal na nagtatrabaho na wala tayong patutunguhan. Hindi ganon. Nagtatrabaho sila, mga kababayan, yung hindi nakikita ng naked eye natin. Nagtatrabaho sila na tahimik lamang. Di ba? Yan ang nakikita ko rito, ha? Oh. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that they are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi man directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot dun sa mga nangyaring patayan. Ito na, mga kababayan. Ito na si Butike. Ito na itsura. Sorry medyo ad hominem lang muna ako Kasi tingnan nyo mga kababayan. Ang pinag-uusapan dito, biktima ng 30,000 ng mga kababayan natin. Pero itong mga to, yung mga tagapagtanggol, himod puwet, 'di ba? Himod tumbong ni Digong, andyan kagad. Lagi silang alam niyo, ready to harang, 'di ba? Ganun ang ginagawa nila kasi nung panahon ni Digong, kapag may sinabi yung matandang hukluban, ang gagawin nila, mga kababayan, agad sila magpapapress con. Ay, hindi totoo yun. Ay, ito ganyan. Nililinis nila kaagad itong si Digong. At ganun din yung ginagawa nila dito. Todo deny. Todo harang dun sa mga sinasabi ni Attorney Conti. Alam po ninyo, Oh. ever since sinasabi ko na yung posisyon ni Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagkat isang Kita nyo, ito na naman. Gamit na naman yung parang iglesia ni Cristo Ganito rin yun. Yung position ni PBBM pagdating sa impeachment. Diba na ginamit? Ngayon naman, yung position ni PBBM na wala daw jurisdiction ang ICC. Yes, sinabi niya yon. Tama kayo dyan. Wala tayong question. Sinabi niya walang jurisdiction. Di ba? Sinabi ng Pangulo yun. Pero ako naman, mga kababayan, bago tayo umalis sa Rome Statute, ang sinasabi dyan ay talagang kahit na tayo ay umalis, may pananagutan pa rin talaga tayo na makipagtulungan. Bakit? Makipagtulungan, siguro, mga kababayan, hindi po ito naisip ni Digong. Kasi tayo ay member pa rin po ng Interpol, International Police, na kung halimbawa si Digong dumating na ang ICC, hindi natin pwedeng baliwalain, mga kababayan. Kahit walang sariling pulis ang Interpol, yung mga pulis natin, yung PNP, hindi ko alam kung sino pa, baka pwede rin yung mga kasundaluhan natin, hindi ko alam kung kasama din sila doon. Pero mga kababayan, one thing na sigurado ako, na kapag inaktuhan nila yon, halimbawa meron ng warrant of arrest para kay Digong, yung mga pulis natin na magsiserve ng warrant, magsusot sila ng Interpol as representative ng International Police. Yun ang hindi nakita, yun ang hindi nasundan, at yun ang hindi napigilan, mga kababayan. Kung si Digong ay matalino talaga, dapat nakita niya to. Ang nakita niya lang kasi, nahahabol sa kanya ICC. Kaya, ang ginawa niya, pinutol niya agad. Pero sa pagputol niya, pag alis natin sa ICC, nakalimutan niya, hey, meron pa pala
Interpol na hindi niya naalala. Insulto, Ah. isang pagsalakay sa territorial integrity at sovereignty ng bansa. Kung papapasukin natin, ang isang banyagan Insulto daw. nalitisin Ah. ang mga timanong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a robust system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, magdemanda kayo. Ang dami na nating dinidemanda na nakukulong naman. Yun. Yan ang sinasabi yan yung ini-insist nila. File in the court. 'Di ba? Mga kababayan, tumatakbo naman yung korte natin, may mga nakukulong naman kasi nga dito sa Pilipinas kayang-kaya nilang manipulahin. Kayang-kaya nila na utos-utusan, kaya nilang magbayad. 'Di ba? Baka mamaya dito ang mangyari maging ano pa sila, ano tawag doon sa mga tao, mga kababayan na martir. Di ba? Baka mamaya maging saint pa sila. Oh. Bakit kailangan bansa ang makialam sa atin ng institution? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. At sinasabi nila, alam mo, natatawa lang kami dun sa 30,000 eh. Gaya nga na sa sinabi ni Presidente, Sabi ni Atty. Conti, mga kababayan, natatawa na lang ako sa 30,000 eh. Sabi ni Atty. Conti, teka lang. Natatawa ako dun sa reaction ni Atty. Conti. Hindi pala kita dito. Bakit ka natatawa? Presidente Duterte, sige, magdemanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigyan nyo nga ako ng listahan. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sinong pumatay dyan? Hindi nila ibibigay sa hukuman eh. Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang... Hindi. Mali. Mga kababayan, yung sinasabi na hindi totoo, mali yun. Totoo. Ang problema lang, dahil nga 30,000 yan, hindi maituro kung sino talaga yung nagpapatay, sino yung mga pumatay. Dahil yung iba, ang ginagawa nila, di ba? Dahil nga, para walang mapagbintangan, pinapalabas nila na ito ay aksidente or kaya sinasama nila sa ibang mga krimen. Sinasama rin nila yung iba, mga kababayan, iba may mga sakit at kung ano-ano pa. Talagang inililihis nila para lang lumayo na ito ay napatay nung panahon ng war on drugs. Ganun lang yung diskarte na ginagawa ng mga to eh. Paano, kita nyo kung iisipin natin, nung panahon ni Pinoy, panahon nung mga nagdaang presidente pa, meron bang ganyan na umabot na kalaki? Mga kababayan, that is because of the EJK. That is because of the reward money. Yan ang katotohanan dyan. Kahit itago nyo yan, kaya may mga namatay, kahit merong mga tinatawag po rin nila na mga collateral damage, dahil yan sa EJK, dahil yan sa mga reward money, dahil kagustuhan ng mga tao, dahil 1 milyon kada mapapatay. Aba, natural, tataas ang volume ng mga napatay. Official record ng mga pulis ay 6,000 lang eh. Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Ressa. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 30,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang kredibilidad mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 na sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded. Pero sabi mo may 6,000. 6,000 yung recorded. From your mouth itself, mga kababayan, sinabi mo 6,000 yung recorded. So, yung 30,000, mga kababayan, hindi recorded. Yung 24,000, hindi totally recorded. Kasi isinama nila sa ibang mga krimen. Isinama nila sa mga ibang tawag dito, ibang mga kaso. 'Di ba? Ibang mga kaso para hindi po mabilang. 'Yun ang totoo. Kasi ikaw na nga nagsabi, 6,000 ang recorded. Kita nyo si Atty. Conti, mga kababayan? Nakita nyo yung reaction niya? 'Di ba? Sinabi ni Panelo,
6,000. 6,000 ang recorded lang. Yun lang yung nai-record. Pero kung ina-record lahat, di ba? Papalo talaga ng 30,000. At yung 30,000 na yan, nakita naman ng mga lumalaban, ng mga biktima na talaga sila ay mga pinatay. Yung iba nga dyan, pinatay lang mga kababayan dahil gusto lang pagkakaperahan. Yung iba dyan, napatay lang kasi mga collateral damage. Pero, ano ang ugat? Ano ang grassroots nun? Ang ugat, mga kababayan, ay dahil pa rin doon sa inilabas na tawag dito, na Davao model. Dahil doon sa inilabas na reward system. Kaya nagkaroon, dumami ang gustong makakuha. Dahil may mga ulo eh. Kada ulo, 1 milyon. Pag napatay mo. Oh. Connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, idemanda nyo. Hindi pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Eh hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Sige sir, see you in the ICC. Ang lakas mabuisit ni Atty. Conti, mga kababayan eh, no? Kasi nga, alam nyo kung bakit sinasabi ni Atty. Conti na, sige sir, see you in ICC. Kasi ibig sabihin, mga kababayan, dito kasi sa Pilipinas, sinabi ko na po sa inyo, kaya gusto nila dito sa Pilipinas, kasi kaya nilang paglaruan ng batas. Meron pa rin silang kahit papano, iba pa rin kumilos ang pera. Pero pag sa ICC, wala doon. Hindi nila mapapagana to. Hindi rin nila mapapagana yung tinatawag natin, mga kababayan, na kapit, di ba? Yung pangalan, hindi mo yan magagamit doon Conscio Pilato, kahit sino ka pa, inayupak ka. Pagdating sa ICC, wala silang pakialam kung sino ka man. 'Di ba? Kaya sabi ni Atty. Conti, sige sir, see you in ICC. Di ba? David Junior Prado, shoutout sa'yo. Alan Garung, Cora Vidal, shoutout po. Nakakatuwa kasi, mga kababayan. Si Atty. Conti, hindi masyadong nakikipag-argue kay Panelo, pero mga patama. Mga kababayan, palagay ko, talagang lumalakad na talaga yung usapin ng ICC. Hindi ko alam kasi sabi nila, kapag hindi daw lumakad or talagang hindi pinapasok ang ICC dito, magkakapuntos itong mga Duterte. Pag kinasuhan siya dito sa Pilipinas, ang mangyayari, di ba, magkakaroon po ng tinatawag natin na, nakalimutan ko yung terminology, na atras yung ICC, ibibigay na lang sa atin. Ano ata yun complementarity, may something ganon. Di ba? Kumbaga, ipapaubayan na nila sa batas ng Pilipinas. Pero sana wag naman, mga kababayan, dahil nauna ang ICC at matagal na ang ICC talagang umaasikaso ng lahat. Wag ng pangunahan ng Department of Justice natin yung mga bagay na yan. Gusto natin maparusahan si Digong. Gusto natin maparusahan yung mga kakampi niya. At gusto natin maging accountable sila doon sa mga biktima ng panahon ng EJK. Diba? Hindi rendition, Joshua Gawili. Yun ay, kalimutan ko yung complementarity. Sabi niya, Jamika, talagang ang isda nahuhuli sa bunganga. Tama, di ba? Nahuling-huling si Panelo doon Sinabi niya, 6,000 yung naka-record, yung recorded. Oh. Pero, yung iba, ano nangyari doon? Hindi recorded kasi isinama sa ibang case. Hindi rin extradition, Joshua Gawili. Sabi ni Ma'am Mona Nases, ang tagal ng ICC, Sir GP. Ako din, naiinip na Sa totoo lang, naiinip na din ako, mga kababayan, dyan sa usapin ng ICC. Pero siguro, umasa na lang tayo na ang usapin na ito ay mabibigyan po ng hustisya. Diba? Alright, ito naman, mga kababayan, mga ka-GP Natics, pag-usapan naman po natin